Inahan ko po ang lahat na tumayo upang awitin ang panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay magsiluhod upang galang sa mga apo. Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at wagas ang mga pangako niya. Salitang di nagkakabula sa mga anak niyang tumatanggap at naniniwala, tuwirang kanilang natatanggap at masisilayang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Okay, sarap ng namin ng bawat pahayag na kung pinagnilayan, naunawaan, tunay na katotohanan. Kay sarap ding pag-aralan ang bawat pagbasa tulad ni Jeremias, kung paano siya ay sumusuko na maraming tanong at maraming hinaing. Ganyan nga ang isang katauhan bilang tao lamang. May karupukan, may kahinaan, may pagkasawa. Subalit kapag nanaig ang espiritu na tinataglay, yaon ang patutoong mas nangunat naghari ang taglay na espiritu, kaya't nakalalabanan, nakakayanan ang bilang katauhan. At ang katapatan ay nabubuo at nabubuhay sa damdamin ng sinuman. Hindi ito bibilhin, babayaran, dili kaya'y hihiramin sa kapwa nila lang. Kundi ito'y namamayani at nabubuhay sa katauhan ng taong tumatanggap at nagmimiting sa Ama ay makigalak, makitungong ganap at makiisa sa kanyang katapatan. Sapagkat ang katapatan ay nabubuhay sa mga anak na nagmimiting maging matapat.
Nabubuhay ito sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan ng Espiritu ng Ama, na sadyang ito'y binubuhay at nabubuhay. Hindi ganang tao ang may kaloob, kundi ganang siya. Sa makatwid at madaling salita, mga minamahal ko, o kay sarap ngang mabuhay na makipagtapatan ka at makipagtotoo ka sa kapwa mo tao. Sapagkat ang pagsasama ng tapat, pagsasamang maluwat. Pagsasabi ng katapatan, pagsasamang maluwat. Buhay ba ang Ama? Sadyang kadakila ng Ama na kung nanamnamin ng bawat isa, nasaan ba siya? Nakita mo ba siya? Ngunit, di mo mas siya nakita kung tutugunin mong hindi pa. Ikaw na nakakakilala kung ano ang tuntunin niya at sinusunod mo ang kalooban niya, nakikilala mo ang mabubuting gawa niya. At siya na nga ang pawang katotohanan na kapag nakadama ka at nakakilala, ang mithiin mo'y maging matapat ka. Sapagkat alam mo, hindi siya taong manloloko, alam mo, hindi siya taong dapat lokohin, alam mo, hindi siya katulad ng taong manloloko, at alam mo, hindi siya maloloko. Kaya dahil nakilala mo na ang katapatan niya, mimithiin mo sa katapatan niyang naging taglay mo, makipagtotoo ka na kahit kanino. Kaya kahit na sinong kausap mo at kaharap mo, talikuran, harapan, iisa pa rin naman. Kaya't ang nais at layo ng Ama, magkaisa at magtapatan ang bawat anak ng Ama. Sa matapat niyang pagtanggap, sa matapat na pagtanggap ng mga anak niya, at sa matapat na pagkilala sa kanya't pagiging matapat ding pagkilala ng Ama sa kanila bilang anak niya. Mga minamahal ko, ano nga ba ang buhay dito sa mundong ito? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang at napakahalaga kung bibigyang kahalagahan. Sapagkat ang wakas ng buhay mo'y kamatayan, kaya't kung ginamit mo ito sa kabutihan, magiging mahalaga at makabuluhan ang ginawa mo sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal ko, nawa sa bawat segundo ng buhay nyo, malasap nyo at manamnam ang katapatan ng Ama sa inyong mga anak niya. Sumayin nyo payapaan, minamahal. Buhay ba ang Diyos? At katulad ng pagtalima at pagsunod, ang pagsunod mo at pagtalima, nangangailangan din ng katapatan. Sapagkat kung hindi magkakaroon ng katapatan ng pagsunod mo at pagtalima, maaring ikaw rin ang masakta at mahirapan sa pagsunod mong sapilitan. Subalit kung katapatan ng puso't isipan, ang taglay mo sa pagtalima at pagsunod mo sa sinusundan mo, kay gaan ang pakiramdam, kay luwag sa kalooban, at kay hirap man para sa pananaw ng kapwa mo, ngunit ikaw na sumusunod, tumutupad na may katapatan, kaalwan at kay gaan ng iyong pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, wika nga kung matapat ka na sa Ama. Ang mga sinasabi ng kapwa mo, isang patotoo na yan ng pagiging matapat mo, kung papaano mo tatanggapin ito ng maluwag sa puso mo, maluwag sa isip mo, at magaan sa damdamin mo. Sapagkat kung paano mo tinatanggap na magaan, alam mong ang matapat na Ama mo ang naririyan sa puso mo upang malasap mo at matanggap mong magaan ang mga usaping hindi nararapat. Kaya nga, kapag kayo'y nasa katapatan na ng Ama, baliwala lamang ang usapin na alam niyong di dapat pag-usapan. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga minamahal ko, sa mga matatapat na anak ng Ama, o kay sarap pag-usapan ang kadakilaan niya, o kay sarap tanggapin ang kabutihan niya, at kay sarap pagnilayan ng mga aral niya, dahil sa katapatan niya at pagiging tapat ng mga anak na tumanggap sa kanya, nagkakaisang espiritu niya, kaya naman ang espiritong taglay ng bawat isa na mula sa kanya, tunay ng ligaya ay nadarama rin sa kanila. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat,
sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, tulad ng katapatan ninyo sa pinagpulungan, pinag-usapan na nakasunod kayo at tumatalima kayo, kaya kayo'y naririto. Purihin ang Ama, purihin niyo siya sa inyong mga tapat na ngayon ay tumugon at sumunod sa pinag-usapan. Sa madaling salita, kung di mo kinikilala ang Ama at di mo kikilalanin, di ka tutugon sa panawagan. At sa iyong pagtugon na tapat sa puso mo, magtiwala ka at manalig, tugon din niya sa iyo'y kay butit kay inam ang iyong makakamtan. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila nga ba siya? May tanong si Amaw na hindi ko nalimutan. Tanungin niyo man si Apo Kunching kung maganda yung kanyang pinuntahan. Sabi niya, sumilip ako sa kanya. Inihintay kong, di ba Apo Kunching? Hindi niya po ako, di ba? Baka naman sabi niya, hindi na kita tinatanong, sumasagot ka pa. Kahit wala naman po akong pinag-aralan, hindi naman din ako bastos na gayon, na wala naman tinatanong, sagot ka pa ng sagot. At nagsasalita na siya, nakakapagsalita ka pa. Di ba't ang tunay na totoo? At nasa pag-uusap at sa banal na aklat, nangungusap bago ka magsalita. Buhay ba ang Ama? Kaya ngayon po ay tutugunin ko. Di man niya marinig. Kung mamasdan mo sa iyong mata, maganda tanawin. Ngunit kapag ikay may karunungan at kaalaman na sa kaukulang kabanalan at espiritong banalang nagtataglay, parehas lang. Sapagkat kahit siyang kamakarating lupa pa rin ang apakan. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kahit saan ka makarating, di mo mabubunot ang iyong tinunguhan. Di mo magagalaw at di mo mababantayan. At paglisan mo roon, taglay na lang sa isip mo. Gunita na lamang lahat ng magugunita mo, ngunit di na makakintal sa mata mo. Kaya hindi mo na rin makikita ito. At lalong hindi mo madadalang lahat ng naroroon. Gustuhin mo mang dalhin, kaya't parehas lang. Kung may magandang kalikasan dito sa Pilipinas, may maganda rin doon. Subalit ang malaki nga lang pagkakaiba, kanya-kanyang organisasyon, organisado na gawa ng tao. Kanya-kanyang panuntunan, pagsunod, at kanya-kanyang klema sa mundong nilikha ng Ama. Subalit, tumingala ka, langit pa rin ang makikita, at kung uulan, langit pa rin ang pinagmulan. Babagsak sa lupa, sasahurin ng kamay mo kung gusto mong sumahod, kung ikay nagtatampisaw. Subalit kung hindi, tatago ka, papasok ka, para di ka mabasa. Ganun lang ang buhay kahit saan ka makarating. Ang kaibahan nga lamang, kung di ka umalis sa iyong lugar, sa iyong bansa, wala ka nakitang iba. Ngunit, saan ka man magtungo, walang naiiba. Ano ang naiba sa nilikha ng Ama? Mga nature nila at mga nakikita. Subalit ang apakan at titingalain, pare-parehas lang buong daigdigan. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at maghulay. Kung nasaan niyong masyahan, una niyong gawin katapatan. Pananalig sa Amang mapagmahal, pagtitiwala sa magagawa niya, upang ang puso niyo'y maaliw na tuwiran. Di man kayo lumilisan sa inyong katahanan, katahanang bansang Pilipinas, kung saan kayo mga isinilang. Ngunit sinilang naman kayo na tuwiran sa Espiritong Banal na nagbibigay buhay. Liwanag ng inyong mga kaisipan, pangunawa nyo'y magtaglay. Kagalakan ng inyong mga kalooban, patuloy na sa inyo'y mararamdaman. Katapatan ng Amang mahal, kailan may di napaparang. Hindi lilipas, hindi magbabago, hindi maiiba noon, ngayon at kailanman. Kaya't mga anak, maging matapat din, upang maramdaman kong
hanap na nagmamahal na matapat. Alin na kayo mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Ila at walang layon, walang nasat, walang bitiin, ang pawang kabutihan, maging tapat ka lamang na nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Tao yung sinasabi mo. Tao yung pag-sinasabi mo. Tao kang nagsasalita niyan. Ngunit kapag ang buhay mo, wala ka mang kaalam-alam, bibigyan ka ng karunong. May magagawa siya. Di mo kaya, magagawa mo. Kapag siyang kasama, pumilo sa buhay mo, sibling gagawin mo, sibling magagawa niya ito. Kaya't ang lahat ay katapatan ng puso ibigay na upang ang hinahanap niyong tuwiran sa buhay niyo, kamtin niyo na sa tuwid. So, paharian kayo. O ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino ba ang hindi mamamatay? Meron ba? Mainam na yung namatay ka sa katapatan kaysa mamatay ka sa kasinungalingan. Masarap ang mamatay na may pagmamahal kaysa mamatay kang puot ang nararamdaman. Masarap mabuhay ng may kasiyahan kaysa walang kakontentuhan anuman ang kamtan. Napakaligaya ng buhay kapag yung natunghayan ang kadakila at kabutihan ng amang mahal. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Saan mo ba hinuhugot yan at kinukuha? Tanungin mo sa buwan, tanong naman ang anak niya. At sagot din ng anak niya, ang tugon naman ng espiritu niya, anak, halika maging matapat ka, sisidlan din kita. Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan. Kung nagtataka ka sa gawa ng kapwa mo at di maabot malirip ng isip mo, huwag mong pahirapan ito, baka mabaliw ka. Ang gawin mo'y dumulog ka sa Ama, hilingin mong maunawaan mo siya kung paano napakita kanya lamang ang gawa at gawa ng mundo at gawa ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Ngunit iisang gawa ng Ama, mahiwaga talaga siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung namang di ka makapaniwala sa totoong sinasabi ng iyong kapwa, huwag ka rin pakalabis sa iyong pagtataka, baka ikay maluka. Pagkat ang pag-iisip ng hindi tama at miyat-miyat di nalalimot ng isip mo, nakakahirap ng isipan. Sapagkat kapag hirap ng isip mo, di nakakatulog, di nakakalika, ang tendency niyan wika ng English na salita, luka-luka. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kapwa isa, kapwa tao, kapwa ikaw, kapwa mo, kapwa nila, iisang tao. Ang tawag sa inyo, ngunit lahat kayo'y tao. Kahit ilang laksa kayo, ngunit ang Diyos Ama, talagang walang katulad siya. Buhay bang Ama? Maliban, tumulad ka sa kanyang gawa at mabuting ginagawa at mawangis ka sa kanyang adhika. Yaw ng patuto, kasama mo'y espiritu. Espiritong totoo, di huwad, di masama. Espiritong banal, halina, maging tapat ang bawat isa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Tapatan tayo, sabi ng mag-asawa. Totoo bang umuwi ka ng maaga? Sabi naman ng sinungaling na asawa, oo, tulog na tulog ka na, kay himbing mo kaya. Isang araw dumating yung kasama. Mare, alam mo ba, kang inabot kami ng 4:00 ng madaling araw. Yun ang patutuo ng Ama, kapag sinungaling ka, may mambibisto sa'yo, di man asawa. Buhay bang Ama? Kaya tandaan ninyo,
Panapanahon lang yan, takda-takda lang yan, araw-araw may kaganapan, hindi makakapasubali ang ama kung walang pasusubalian. At di rin niya may sasambit, kundi niya dapat sambitin. Ngunit kapag sinabi niyang totoo, tapat tuwina ang salita niya. Buhay bang ama, mga minamahal, isang talinghaga lamang halimbawa ang sinambit. Ibig sabihin, walang kasinungalingang, hindi malalantad, hindi mati tiklo. Buhay bang ama, mga minamahal, dapat gawin, dapat tupdin, maging tapat ka sa ama mo man din. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Marami kang pwedeng lokohin. Ngunit ang ama mong tapat kailanman, huwag mo nang isama sa kalokohan. Sapagkat siya'y iisa lamang at tapat kanino man. Alam kong may magagawa, di baling wala kang dangal at karangalan sa lupa. Wala kang kapurihan at di ka pupurihin nino man. Basta't ang mahalaga, ang ama mo ang nagmamasid at alam niya lahat ang iyong ginagawa. Alam kong may magagawa ang ama. Magagawa ang ama pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Ang wika ng ama nakatala sa banal na aklat at kasulatan niya. Anak, sumulong ka, tupdin mo ang atas ko at sumunod ka sa akin at sundin mo ako. Kapag ika'y tinanong, akong tutugon, huwag ka manindim kailan paman. Alam kong may huwag kayong matigat. Hindi kayo mahirapan ang isip para mag-isip kung ano sasagot. Magagawa. My alam ini kaya ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa'yo mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Magagawa ang Ama pagkat winika niya, likha na. Bawat araw may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Gusto pa ako itumba ni Satanas, ano? Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan ang katapatang pangako ng Ama. Hindi naman masasambit at malalaman ng tao sa lupa ang salitang mayroong magandang mangyayari sa inyo kung wala siyang nilikhang salitang magandang mangyayari sa lupa. Sa makatwid, inilabas niya ang salitang mayroong magandang mangyayari sa inyo. Panaligan niyo yaon na may magandang mangyayari sa katapatan ng pananalig niyo, matutupad, magaganap sa tibay niyong pananalig. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? At lumabas din ang salitang naghihintay ako sa inyo. Sa madaling salita, naghihintay ang Ama sa bawat isa. Kung matapat na siya'y sinasamba, siya ba ay bibiguin mo sa paghihintay niya? Kung matapat kang tumatawag sa Kanya, siya ba'y bibiguin mo sa paglapit mo sa Kanya? Siya ba ay pagbabatahan ka kung hindi ka niya mahal? Kailan may di siya magbabata sa'yo? Nahintayin ka kung wala siyang pag-ibig. Kaya sa katapatan niya sa'yo, anong dapat iganti mo? Di ba't mahalin mo rin siya? Kaya't ang lahat sa katapatan may nagaganap na maganda at mabuti. Ngunit sa talusira, pagkasutil at pag-alinlangan, bigo, hindi na matatapos ang kabiguan. Sapagkat walang pag-asang magtagumpay ang sutil at palalo. Pagharian kayo, may pilosopo naman, hindi totoo yan. Kung sino pa nga ang masama, siya ang pinagpapala at marami ang pagpapala. Hindi baling wala kang pagpapala kung galing sa masama. Kaya kung sa palagay mo, kung sino masama siyang pinagpapala, huwag kang magmasid sa kapwa mo, nagpapala sa galing masama, ang pinagmulan ay masama. Sapagkat alam mo rin, ang salita ng Ama ay walang pagkabula. Lahat ng di tama, lahat ng di mabuti, kinakalos at tinatama. Ang di sumunod at di pawang makasunod, nahalwan dito sa lupa. May takda ang lahat,
mabutit masama, hinahatulan. Kayo na magtanong sa sarili ninyo at kayo na rin ang mamili. Ano ang gusto nyo? Mahatulan ka sa mali at masama mong gawa o mahatulan ka sa mabuti at tama, tapat mong magawa? Nagawa at gagawin, magagawa. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. May tanong baga kayo? Sa napakarami na ninyong narinig pa mula kanina. O kay buti ng Ama, karagdagang pag-uulat lamang na patuloy na nagpapalawak ng tema, ng kahulugan, ng pagpapatotoo, may Diyos Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Patotoo lamang. Di ba? Tunay at patotoo lagi niyong tatandaan ang isang pasubali na nagaganap sa lupa. Isang halimbawa, yung anak mo na nagpapagamot sa'yo, na iniintindi ka, minamahal ka. Wala siyang alam kundi ka ipagamot bandang huli. Ikaw na magulang niyang pinapagamot, mas malala pala ang ginagamot sa kanya at pagagamot sa kanya. Mga minamahal, hindi dapat ito katakutan at isipin baka maganap sa inyo yan. Kundi ang dapat niyong isipin at dapat kayong maging matapat sa pananalig at pagsamba, ang mabuti ang maging kaganapan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, tandaan ninyo, kung malinis ang isip nyo, malinis ang puso nyo, wala kayong guni-guning iniisip sa isipan nyo. Walang nagpapatakot, nagpapabigay bahala at pagkabahala, pagkagabita na kung ano-anong masasamang pag-iisip na negatibo, lahat ang iniisip nyo na hindi pa nangyayari, iniisip nyo na nangyari na. Ano ba ang gusto ng Ama? Lagi kang maging positibong manalig at maging tapat ka sa akin, anak. At ang lahat ng iniisip mong mabuti, manalig kang ito'y magaganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang kinin mo at panaligan mo, ang lahat ng mabuti, ang siyang matutupad at magaganap sa iyo, yamang mabuti ang layon mo, yamang mabuti ang nasa mo. May binagawa mang hindi tama sa iyong kapwa mo, kung mabuti gawa mo, tandaan mo, ako pa rin ang kasama at kapiling mo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? Gutom pa ba kayo? Nagugutom ba kayo? Tiyan nyo ang gutom. Ngunit nabusog ba kayo? Sa kaluluwa nyo'y nagpakain kayo. Napakain nyo ba ang kaluluwa nyo? Napabusog nyo ba ito? Hindi na ba siya nauuhaw? Wala na ba siyang uhaw? Hindi na ba siya nauuhaw sa pagmamahal? Hindi na ba siya nauuhaw sa mga aral at salita ng Ama? Masarap pagdating ng takda, isusulit mo ang espiritu mo na pinahiram sa iyo at ang kaluluwa mong lilisan sa katawan mo na magkakasama na ang iyong Ama at Siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siyang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Di nagbabago, panukalang mainam, di magbabago kanyang kapangyarihan. Kaya't asahan mo ang kanyang katapatan, sa pangako niyang di kanya iiwan. Sa pangako niyang ika'y mahal na mahal, damhin mo sa iyong kalooban, upang patuloy na ikaw ay umasam. Panaligan mong siya ay buhay, pagtitiwala mo'y gawin mong buhay. Gagawin niyang buhay ang salita niyang banal. Sa buhay mo ang natutunan, huwag ka lamang tagapakinig, anak. Nawi ka niyang mainam, ako'y iyong pagkinggan.
Pinakinggan mo, di ka man sumunod. Anong naging silbit, anong naging saysay? Kung nakinig ka, kasama'y pagsunod. Tandaan mo, kalakip ang katapatan ko. Gagawin ko ang mabuti sa'yo, patutupad kong kabutihan ko. Naghirap ka man sa palagay mo, kung patuloy na ako ay ako. Makikita mo ang mga hiwaga ko, mararamdaman mo ang mga alay ko. Mga inaalay na mabuti sa'yo, mata mo, tenga, bibig at ilong, na gamit-gamit mo ang may pandinig ay nakarinig. Taas nga ang kamay ng bulag. May bulag ba sa inyo? Bulag ang mata sa katotohanan. Taas nga ang kamay ng mga malabo ang mata. Malabo ang mata. Kung maliwanag naman ang inyong isip, maliwanag na rin ang buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bata pa siya, wala pang kamuwangan. Subalit alam niya kasi, taas ang mata, ay taas ang kamay ng malabong mata. Ayun, tapat siya, tinaas niya. Meron dyan malabong mata, ayaw magtaas. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayo. May kwenta po ba? May kwenta po ba ang kwento? May kwenta po ba ang kwento? Ang kwento ng Ama? May kwentong may kwenta. At may kwentong walang kwenta. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, kapag ang kwento ng buhay ay mula sa Ama, may kwenta. Ngunit kapag ang kwento ay galing sa kanto, walang kakwenta-kwenta. Buhay ba ang Ama? Kasi hindi pwedeng kunin mo at itago mo. Mabubulok ang puso't isip mo. Palayain mo pag kwentong kutsero at kwentong kanto. Ngunit kapag kwentong Diyos na ito, itahan sa isip mo, itahan sa puso mo, magkakakwenta kang tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Wala kayong tanong. Di kayo magtatanong. Wala rin akong tanong. Magsiuwi na tayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kay dali ng panahon, kay dali ng oras, kay dali ng araw, kay dali ng mga buwan, kay dali ng taon. Kapag marami kang ginagawa, abala ang isip mo sa di pag-iisip ng masama, sa di pag-iisip ng di tama, kundi pag-iisip ng mabuti at makabubuti sa buhay mo. Kay dali at kay gaan ang maghapon mo, kapag ang Ama ang kapiling at kasama mo, kapag siyang nadarama mo, walang bigat sa dibdib mo, walang hirap ng isip mo, kay dali ng lahat, kapag siyang kapiling at kasama mo. Halina, tinatawag ka, damhin mo siya at kilalanin, tanggapin mo siyang lubos. Ang lahat para sa iyo'y magaan, hindi mahirap. Magaan, hindi mabigat. Magaan, maalwan. Sapagkat siya ang nagpapagaan sa mahirap at mabigat. Siya ang buhay mo, lakas at tatag. Pagharian kayong lubos, humayo kayong may galak, may kapayapaan, may kasiyahan at kakontentuhan, na taglay ng isip at totoong damdamin niyong nararamdaman ay mula sa Kanya. Doon masasabi niyong, kay sarap mabuhay, kahit ikay aba, payak ang buhay. Maligaya ka lang, masaya ka lang, hindi mo namamalayan, ang kawalan mo'y magkakaroon ka rin kapag ang Ama mo ang iyong pinagtibay na matapat mong tinanggap at matapat mong sinunod. Pagpalain kayo, tayo na, at tayo'y umuwi na.